Tuluyan nang ipinakansela ng isang korte sa Pasig City ang bisa ng Philippine passport ni ex-presidential advisor Harry Roque na pipigil sa kanya na lumabas sa bansang kasalukuyan niyang tinutuluyan na posible ring magresulta sa kanyang deportasyon. Sa kabila ng utos na ito, muling nanindigan si Roque na walang magagawa ang mga otoridad para arestuhin o ipadeport siya hanggat nakabinbin pa ang hiling niyang asylum sa the Netherlands. Bukod pa ito sa hindi pa raw pinalang kanselasyon ng kanyang pasaporte dahil iaapela niya pa ito sa korte. Narito ang kabuuan ng balita. Ipinag-utos ng Pasig City Regional Trial Court ang kanselasyon ng Philippine passports ni Cassandra Ong at ni dating Presidential Advisor Harry Roque para sa kasong qualified human trafficking kaugnay ng iligal na operasyon ng Pogo. Kahapon, nag-issue ang International Police o Interpol ng Red Notice laban kay Ong habang gumugulong na rin ang hiling ng Pilipinas para sa Red Notice laban naman kay Harry Roque. Bukod kay Ong at Roque, pinakansela na rin ng pasaporte ni Ronilyn Baterna, Dennis Cunanan at Mercedes Macabasa para sa parehong kaso. Sa ilalim ng Republic Act No. 11983 o ang New Philippine Passport Act, ang kanseladong pasaporte ay pagbabawalan ng akusado na makaalis ng bansa at lilimitahan ang kanyang constitutional right to travel. Sa kaso ni Roque na mahigit isang taon nang nasa ibang bansa, ang kanselasyon ng kanyang pasaporte ay malilimitahan ang kanyang pagbiyahe at hindi siya makakaalis sa bansang kanyang tinutuluyan. Maaari na rin siyang maisailalim sa deportation proceedings. Ayon kay Department of Justice spokesperson Rafael Nicolo Martinez, sa bisa ng desisyon ng Pasig RTC, may tuturing na si Roque maging ang iba pa mga akusado bilang fugitive from justice. Si Roque na itinatanggi ang pagkakadawit sa akusasyon, hindi tinatanggap o hindi raw kinakilala ang naging basehan ng kanselasyon ng kanyang pasaporte at nagsabing maghahain siya ng motion for reconsideration para rito. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas nang walang dahilan. Okay. Ibig sabihin, unjustifiable daw yung aking pagkaalis sa Pilipinas at yung aking pag-iwas sa jurisdiction ng hukuman. Sa tingin ko po, mali yan. Iginiit ni Roque na justifiable reason ang kanyang asylum request sa the Netherlands para manatili siya sa nasabing bansa at hindi pa umuwi ng Pilipinas. Kung tutuusin nga raw, nauna pa siyang humiling ng asylum bago pa siya masampahan ng anumang kaso rito sa Pilipinas. Sa kabila nito, nirerespeto niya aniya ang desisyong ito ng korte, ngunit hindi pa raw ito pinal at na may 15 araw pa siya para maghain ng motion for reconsideration habang gumugulong pa rin ang kanyang aplikasyon para sa asylum. Pero naniniwala naman po ako na ang mga bansa dito sa Europa ay talagang itataguyod ang karapatan ko na magkaroon ng asylum at bibigyan ako ng pagkakataon para patunayan kung bakit itong kaso para sa syndicated trafficking ay isang pamamaraan lapang ng pagigipit sa akin. Depensa niya pa, kansilahin man ang kanyang pasaporte, wala siyang balak na umalis ng the Netherlands at mananatili roon hanggang naroon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatili pa rin nakadetine sa International Criminal Court o ICC. Samantala, paliwanag naman ng DOJ, walang epekto ang passport cancellation sa kung maaprubahan ang asylum bid ni Roque sa the Netherlands. Ani ng ahensya, hindi inuusig at hinaharas si Roque sa Pilipinas. Sa halip, siya ang umiiwas sa legal na investigasyon. Sa kabilang banda, wala pang tiyak na impormasyon sa kinalalagyan ni Ong at nagbigay na ng 1 million pesos reward ang DOJ para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon patungkol dito. Para sa EuroTV News, Mia Layagi, sumasaludo sa bawat Pilipino.